Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. Gemini, first card, we have the energy of the bear. Ayan, use power, 'di ba, with wisdom. Ayan, so gamitin ninyo yung inyong excuse me po, gamitin ninyo yung inyong kapangyarihan, 'di ba? Kasi you have personal power in you, 'di ba? So gamitin ninyo 'yon. Samahan ninyo ng kung ano talaga yung alam ninyo. Kasi marami na kayong napagdaanan sa buhay. You have gone through a lot of experiences in life. Seasoned na kayo, kumbaga, in terms of life experiences. Kaya gamitin ninyo yon, i-maximize ninyo yan, 'di ba? At i-apply ninyo sa sitwasyon ninyo, mga sitwasyon ninyo sa buhay. Gamitin ninyo yung personal power. Don't allow other people, 'di ba, to run your life. You know, buhay ninyo yan. Marami na din kayong alam. You can use your own judgment and discernment, 'di ba? Para na mapili ninyo yung path na dapat ninyong tahakin. Mapili ninyo yung tamang daan, 'di ba? So tignan natin kung ano pa ang ganap. And um, si Archangel Uriel and Jophiel, no, is also here. So ibig sabihin nito na they are also there for you. Ginagabayan ka, tinutulungan ka na magkaroon ka ng ideas, magkaroon ka ng malinaw na kaisipan, 'di ba? So, yun. Tingnan natin ano pa. We have music. Ayan. So, maaring mahilig kayo sa musika, no, Gemini. Maaring baka kumakanta kayo or mahilig kayo makinig or po pwedeng nagtutugtog kayo ng mga musical instruments, no? Siguro ganun ang interest ninyo or pwedeng gumagawa din kayo ng kanta o pwedeng ganun din ang ganap. So, this could be a reminder para sa inyo na you love music. Music has been part of your life siguro ng mga nakaraang panahon. At siguro ngayon, no, nagkaroon kayo ng disconnect, ng temporary disconnect sa musika for whatever reason. Kaya parang pinapaalala sa iyo ngayon ng divine na ibalik mo yan sa buhay mo. Ibalik mo yung music sa buhay mo. Kasi po pwedeng, kapag binalik mo yung interest mo sa musika, po pwedeng mas gagaan muli yung pamumuhay mo, mas mai-inspire kang muli, mas gaganahan ka sa buhay, 'di ba? Mas magiging centered ka, 'di ba? Kasi pupuwedeng sa ngayon ang daming distractions mo, ang daming pinagkakaabalahan mo na hindi naman talaga 'yun naka-align, 'di ba, sa kung ano yung, ah goals mo sa buhay, mga dreams mo. It's just that may distractions, 'di ba? May mga temptations siguro. Kaya, yun, paalala sa inyo, ibalik mo yung music sa buhay mo kasi dito ka mas magiging maganda ang daloy or flow ng energy sa buhay mo. Mas magiging maganda ang takbo ng pamumuhay mo dito. So, what else? So, we have the Queen of Wands. Ayan. So, maganda if you are going to embody the energy of the Queen of Wands. Kasi si Queen of Wands, kung ano yung gusto niya, talagang, ano yan, ipaglalaban niya yan. No? Gagawin niya ang lahat. No? Kung anong gusto niya, ipaggagawin niya ang lahat para yan ay matupad, para yan ay mag-come to fruition, yung ganon. Kaya, go for it. No? Kung ano yung iniisip mo, ano yung idea mo, ano yung nasa isip mo, sige, 'di ba? Gawan mo ng paraan. Gawan mo ng paraan at tupatin mo. Okay? So, what else? We have judgment. Ayan, so there could be an important decision na kailangan mong gawin. Okay? Pupuwedeng mga bagay ito o related ito sa mga sitwasyon, sa buhay mo na dati, parang dinededma mo lang, you know? Maaring dati hindi mo pinapansin, dinededma mo lang, tapos ngayon eto na naman uli, 'di ba? Pupuwedeng merong ano dito, awakening, 'no? So siguro merong sitwasyon dito na marami kang mare-realize.
no? Marami kang bagay na may isip na dapat pala ganito ginawa ko, dapat pala gano'n na lang, dapat pala, alam mo 'yun, yung mga gano'ng ano, madidiscover mo. Kaya, pupuwedeng kung ano man ang bagay na 'to, pupuwedeng hindi mo na 'to papalagpasin sa ngayon. You're really going to be on it, i-evaluatein mo, titignan mo kung ano magagawa mo. And yeah, maaaring magkakaroon ka talaga dito ng big time na awakening, 'no? So we have Six of Swords, travel, Gemini, pupuwedeng kayo magta-travel at, puwedeng relocation, mangingibang bayan, mangingibang bansa, 'di ba? Pupuwede ngang iba sa inyo baka magtatrabaho na sa ibang bansa or do'n na titira, magma-migrate na. Pupuwede rin ang iba sa inyo maglilipat ng ibang lugar, 'di ba? Ang maganda rin dito 'no, you're heading towards a place na sa tingin mo doon ka na magkakaroon ng harmony, doon mo na mahahanap yung happiness mo, yung katahimikan, yung peace. Kasi kung saan ka manggagaling dito parang, masalimuot na sitwasyon 'no, ang pinagdaanan ninyo. Pupuwedeng challenging ang pinagdaanan ninyo kaya hindi na kayo makatiis. Alam mo sa sarili mo na you deserve better kaya iiwanan mo na. 'Di ba? So, pupuwedeng relationship 'yan, pupuwedeng pamilya, pupuwedeng career, trabaho, you know? And, that's good 'no, na in yourself kung ano yung deserve mo. You know na you deserve better kaya tama lang 'yan, 'di ba, na gagawin mong lahat 'no, para makaalis ka sa sitwasyon na 'yan kasi hindi na 'yan ang para sa'yo. King of Swords, ayan, mahirap na desisyon. Yung pag-alis mo na 'to kung ano man ang sitwasyon na 'yan, na iiwanan mo, ah, pupuwedeng meron kang taong nilapitan ano, at, yun din ang nakapagbigay sa'yo ng idea or yun lang din ang kumbaga nakapagbigay sa'yo ng confirmation na, "Oo, sige iwanan mo na 'yan, sitwasyon na 'yan, kasi 'yan ang mas makakabuti para sa'yo." Kasi pupuwedeng matagal mong inisip, matagal ka munang nagmuni-muni, 'di ba? Nahirapan ka siguro sa pagdedesisyon kung iiwanan mo na 'yan o hindi. Pero with the help of the King of Swords, kung sino man ito sa buhay mo na nilapitan mo at sa kanya ka humingi ng advice, 'di ba? Kaya po pwedeng nakapagdesisyon ka na na tama, okay, tama ang gagawin ko. So we have the Hanged Man, and hindi lang 'yan, nag-isip ka. Talaga, alam mo, major decision ito. Major decision ang ginawa mo diyan or ang gagawin mo diyan, Gemini. Kasi ang daming time na ginugol mo para makapagdesisyon ka, para mag-arrive ka diyan sa desisyon na leaving, you are moving on from that situation, 'di ba? So, 'yun, nag-isip, nagpahinga, 'di ba? So, which is really good. Kasi kung saan ka man papunta, ano man ang maging sitwasyon mo diyan, siguradong hindi mo 'yan pagsisisihan kasi pinaghandaan mo 'yan, pinag-isipan mong mabuti. And, we have the Four of Pentacles. Nung una medyo nahirapan ka talaga, kasi parang kumakapit ka pa, eh, 'no? Kumakapit ka pa sa sitwasyon. Parang, there is still a part of you na parang nagsasabi sa'yo, bumubulong sa'yo na kaya mo pa 'yan tiisin, diyan ka lang muna, 'di ba? Pero mas marami, mas mabigat yung side of brain mo na nagsasabi sa'yo na iwanan mo na 'yan kasi hindi na 'yan makakabuti para sa'yo, 'di ba? At, yun ang namayani, 'no? Mas maaring si King of Swords din, ang ina-advice niya sa'yo is for you to go. Kaya po puwedeng yun, sumang-ayon ka din na, "Oo nga, 'di ba, bakit ko pa 'to hahayaan na ma-stuck ako sa sitwasyon na 'to, hindi nahihirapan na lang naman ako dito." 'Di ba? Kaya yun. So, in terms of money din, lalong-lalo na na magbabagong buhay ka, magsisimula ka ng bagong ganap, sa buhay mo. This could be also a reminder sa iyo na you need to manage your money wisely. Kasi habang nagsisimula ka, lalo-lalo na kung a-apply ka pala ng bagong trabaho, magsisimula ka pala ng bagong
bagong career, no? Sa bagong lugar na pupuntahan mo. So, you really need to manage your money wisely, 'di ba? Manage your resources wisely para hindi ka kulangin, 'di ba? Hindi ka mahirapan pagdating sa pera. Okay? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.